Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lon! Ito po si Jasa po ako. At ito naman po si Papa O, si ODBS. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Congratulations sa'yo na nagwagi ang iyong Johnson. Salamat po. Hindi, pagbebenta mo ng insurance. Ha? Hindi yung kapatid mo. Ay, naku, thank you po. Number 2! Kaya hindi pa rin nila ng isang religious group. Diba? Number 2. Diba? Kaya salamat po. Anyway, ayan nga, lumabas na nga ang final tally ng midterm election for senators. May nabago ba? Wala, hindi na bago. Okay, hindi na bago. Oo. Pero syempre, binabati natin sila lahat. Yeah. Alam mo, meron dyan sa listahan, hindi rin naman namin binoto, hindi rin naman namin in-endorse, pero nakalabas. Diba, lagi natin sinasabi, yan ang husga. Yan ang pasya ng bayan. So, igalang natin. Yes. Diba? Basta kami ay happy for Kiko, kay Erwin Tulfo, kay Bang Aquino. Yes. Diba? Pumunta pa nga kami kay Kiko. Yes! Diba? Anong ganap doon? Ay, ayun na nga. Ay, syempre katabi ko si Sharon Cuneta. Yes! So, ang dami-daming mga, ni Sharon, yung realization. Yes. At saka ang dami yung mga side stories ng kampanya, no? Na may mga nag-pledge, pero nung parang nawala na sa survey, biglang nawali. Meron din naman daw na counting na to, ha? Lumalabas na yung nagna-number 5 na, 6, 7, ganun si Kiko. Ayun, saka pwede pa ba ako mag-pledge? Ay! Diba? Oo. Kasi nga, diba sabi ng campaign manager na ito daw yung isa sa pinakamahirap na kampanya nila dahil talagang wala silang pondo. Correct. Diba? Oo. Pero talagang sumusuko na yung yung fighting spirit ni Sen Kiko. Oo. Pero nagulantang sila lahat. Number 5! Yes! Sabi nila Tito Oje, matatalino daw ngayon ang mga botante. Kala ko sinabi nila na ang kapal-kapal ng kilay. Ayun, sabi nila, nakakatawa lang na sabi nila, matatalino daw ngayon ang mga botante. Especially yung mga kabataan. Oo naman. Ngayon ay mga thinking generation. Yeah. Kasabay nga niyan, dumako naman tayo dito sa Batangas dahil nga sa pagtanggap ng wholeheartedly ni Luis Manzano ng kanyang pagkabigo na maging vice governor. Yes. At si Ate B, syempre, no? Alam mo, hindi mo man tanongin si Ate B yan. Kasi siya nag-push kay Luis talaga to run for vice governor at gusto ni Ate B na alalayan siya ni Luis kung sakali na siya maging governor. Pero syempre, sabi nga ni Ate B sa atin, ay, ano sabi? Tinanong ko kasi siya kung sabi ko, I hope okay ka na, Ate V. Sabi ni Ate V, I'm better. Mas okay pa si Lucky. Imagine first encounter in politics and he was given a trust survey na almost 500,000. Wow. Batangueños. Pasalamat kami sa tiwala. We are prepared to serve Batangas, including our Congressman Ryan Christian. Yes. Salamat, Mama Ogs. Yun naman yun. So, wag na natin intrigahin na kaya hindi naka-attend si Ate B sa kanyang proklamasyon. Sumama ang loob dahil hindi nanalo ang kanyang isang anak, diba? So, hindi totoong bitter siya? Hindi. Better siya ngayon. Yes. So, ay ganda nun, ha? Better siya ngayon. Correct. Kaya... Congratulations! Yes, Ate B, ikaw na. Yeah. Si Ryan Christian, very supportive dad niyan si Secretary Ralph Recto. Yes. Eh mukhang okay nga talaga si si Luis Manzano. Okay. Kasi parang bumalik na ulit yung mga pagpo-post niya ng mga jokes, di ba? Araw-araw. Makikita mo yung mga post niya, lalo sa stories niya, puro mga jokes. Ganun na ulit ngayon. At hindi lang yan, dahil nagbigay pa ng hint si Luis kung saan niya ba siya gustong ibalik. Sa Minute to Win It, Deal or No Deal, or dun sa Rainbow Rumble. Yun. Ibig sabihin, yung pahiwatig ni Luis na handa na siyang bumalik sa mundo na kabisadong-kabisado niya at kabisadong-kabisado siya.
sa television, sa game shows, diba? Kasi Tito Ogie, may mga comment na huwag na daw babalik sa politics. Kahit naman ako tatanungin mo dahil kilala ko si Luis. Doon naman ay binilinan ko na si Luis sa politics. Na huwag na nga siyang bumalik. Kung hindi angkop at hindi pa panahon, huwag muna, doon ka muna sa field na alam mong mahusay ka. Alam ko naman magiging mahusay na vice governor sana si Luis dahil syempre hindi naman niya ipapaya yung pangalan nila kung mangungurap siya or hindi gagawa ng katinuan. Basta, ang atin dito bilang kasama niya sa industriya, happy-happy tayo kung makakabalik si Luis sa game show as game show master. Diba? Dahil naman talagang dyan natin siya kinagigiliwan. Yan ang forte niya. Kaya lang, di ba, parang tinatanong ng marami, ano ba si Atasha Mula? Forte ba talaga niya ang hosting? Bakit na natanong? Hindi na siya napagkikikita sa Itbulaga. Ay, marami nga nakakamiss sa kanya. Yes, I think for more than a month now, ay hindi na napagkikita doon si Atasha. Oo. Ang madalas na nakikita doon at tinatanong din ng marami kung si Atasha ba ay napalitan na ni Julia Barreto or ni Miss Universe Arboni Gabriel. Yes. Kasi parang twice a week yata kung mag-host si Julia tapos ganun din si Arboni. Oo, sila na raw ba ang kapalit ni Atasha? Yan ang tanong ng kanila. Sayang naman kasi diba nagkaka-fanbase na si Atasha dahil sa Itbulaga? Pero feeling ng nakausap ko nga ay babalik din itong si Atasha dahil uunahin muna niya or bibigyan niya muna ng panahon yung kanyang gagawing series dito sa Viva One. Yung adaptation ng ng Bad Genius. So guest lang pala si Julia at si Arboni. Kung ganun. Hindi natin alam. Kasi kung ako naman doon, syempre sa producer, na mag-guest ka muna. Pero pag naramdaman namin merong impact, may glamour, syempre, isang surprise na balita na, ikaw na, kukunin ka na namin. Tuloy-tuloy na. Bago ka kunin ni Lo. Sa Showtime, maraming ganyan, Tito Ogie. Yung pagka rin nga nag-host na nagustuhan, nagpangmatagalan na kinukuha na nila. Gano'n naman kasi mahirap ding mangako. Tama. Kung hindi pa napapatunayan yung strength o yung demand or clamor ng isang host. Kaya yung iba rin ayaw rin nag-under contract kasi baka pagsisiyan nila na, paano yan, nakakontrata na, pero walang ganap, walang gawa, walang positive result yung kanyang appearance doon. Kaso na, di ba hindi man araw-araw taping? Di ba usually MWF yan, TTHS, ba't kaya hindi siya pumapasok kahit na meron siyang taping? Alam mo, hindi akong tatay niya. Hindi naman ako araw. Pwede ba Tito Ogie, may siya, series, yung comedy, yung family nila. Yung First Family. Yun, nag-guest ka na doon, di ba? Siguro gusto rin ni Atasha na bigyan talaga ng panahon at ng moment yung pag-focus niya doon sa Bad Genius. Baka kasi ang kay Atasha, pag ito binigyan ko to ng concentration, baka mas mapaganda palalo. Hindi yung may kahati ng oras niya. At saka kasi medyo nakaka-pressure dahil ang ganda ng mga reviews doon sa kapatid niya, nakakambal niya, di ba? Oo. Dahil nga nagsamot yan ng Section E na ipalalabas na sa TV5. Ay, talaga? Yes. Ang social ni Andres Mulak. Di ba? Pero na-realize ko lang din, di ba the same sila ng management, itong si Atasha at si Julia Barreto. Viva. Pero silang Viva. Baka kaya si Julia rin muna yung nag-pitch in sa kanya. Parang nga syempre, di ba, hindi mapalitan, di ba? Kasi di ba, pag say mansion, kahit pa paano, alam mo, may internal na kayong usapan nun, Correct. Pero depende pa rin yan sa production ng Itbulaga. Sila magde-decide kung ibalik mo yan or i-maintain lang natin tong bata kasi malakas ang dating. Lumalabas na rin Tito Ogie sa TikTok yung mga kakulitan. Talaga. Yeah. Mga sayaw-sayaw na parang ni Atasha. Talaga? Yes. Oo, diba? Talaga na-bother ako sa kilay. Hindi ba ka bago mamag-take? Oo. Anyway, ayan. Good luck kay Atasha. At sana nga ay
hindi totoong wala na siya doon sa Itbulaga. Oo nga, kasi sayang, kakasimula lang yun. Tsaka dyan siya lumakas eh, dyan siya lalong nakilala, di ba? Oo, dyan siya sumakses eh. Oo, alam mo naman yan, step by the step yan. Ay, yun talaga. At saka na, sumakses din yung ibang mga kasama niya dun sa series na yun, di ba? Siyempre kasama niya dyan sa Bad Genius, sila Gab Lagman, si Hyacinth Calyado, Jairus Aquino, si Romnick Sarmenta, si Yayo Aguila, nandyan din ay, si Joko Diaz, si Miss Irma Adlawan, and si Miss Rufa Gutierrez. Oy, speaking of Rufa Gutierrez. O, di ba nag-hard launch na sila? Ay, tapos na yung soft launch? Yes. Ibig sabihin, talagang sila yung animated na. Gusto mo yung animated na kami na to, wala namang pinakasalan si Bistek. Wala namang kahit naman na nagkaroon ng supling si Herbie Pan. Ang importante, maganda naman ang relasyon niya sa mga respective nanay ng kanyang mga anak. Ang tamis nga nung pinost ni Miss Rufa. Ano sabi? Yung mga montage nung kanilang nung kanilang mga sweet moments. So ito nga na yung caption niya sa kanyang post. Nasusulat, One day late, but the most unforgettable moments don't make it to social media. Happy birthday, Herbert Constantine Maclang Bautista. Happy birthday. At saka ito daw yung mga moments na hindi lumabas dati sa social media. Pero nilabas na niya. Yun na yun, di ba? At kahit nga si Harleen Bautista yung kapatid ni Herbert, botong-boto rin kay Rufa. Ayan meron pa siyang mga So This Is Love. So this is love. This is love. This is my life, yun ay! Basta kami tuwang-tuwa kay Herbert at kay Rufa. Sumakses talaga sila, Tito Ogie. Love! Mga kaibigan ko, mga nanay ng mga anak ni Herbert. Ayoko lang itanong kung anong reaction niya. Ay, teka lang, natanong mo ba si Tita Annabelle? Kung anong reaction niya? Saan? Kay Mayor Herbert? Sa mga oras na nagkakamahan kayo? Noon pa naman gusto ni Tita Annabelle si Herbert. Wala man siya masabi kasi kung may masasabi si Tita Annabelle, alam na natin lahat yun kung ano. Nakudong. Pero magnakudong. For sure, dati pa nating narinig. Five sure yan. Nako, ito naman medyo hindi natin masyadong narinig o malinaw na narinig alin? Yung kay Zijan Haranilla, may issue na yan. Ay, oo nga, nababa si Zijan ngayon. Bakit? Nung mga fans ni Dustin Yu, yung nasa TVB. Dahil nga nag-live itong si Ralph. Tapos, kasama yung mga magkakaibigan. Isa nga doon, si Zijan. So, parang naurinigan nung iba na sinabi ni Zijan na wag iboto si Dustin. Ganun ba? Oo. Can we play that again? Oh yeah, this song. Look. Cyril and... Cyril actor. Ano yun? Wala akong sinabi. 3 points kay Ralph dahil hindi nagsasahing. Wala Cyril, pumaan. Sino bang nagsasahing? Kamukha ni Vince si Tommy. Oh my God, oo nga! What? Malinaw ba? Hindi na Meron lang subtitle di ba? So nung binabash ng mga fans si Dustin, si Zijan, meron bang sinabi si Zijan? Ay, ayun na nga nag-post si Zijan. Ay, nag-post? Yung ganito, mga lolo. Alam mo, ang lost na naman yung joke. Ay, naman po! Sabi niya nag-post daw! Nag-post! nag-post. Ano sabi niya? Sabi niya, Huy, easy lang! Sorry na, wag na kayo magalit. At huwag niyo idamay yung mga kaibigan ko sa opinion ko. Di ba pwede biruin yung idol nyo? Sorry na. Hashtag, kung si Lord nagpapatawad, kayo pa? Patawarin na natin. Tsaka parang kung makikita mo na sa video na biruan harutan moment na naman ng magkakaibigan. Tsaka alam mo sa mga panahon ngayon na sensitive na ng mga fans. Yes. At naiintindihan naman natin yun. Yes. Kasi syempre mga fan alam mo na, di ba? Parang huwag mong bibiruin at huwag mong lolokohin at huwag mong ookrayin yung idol ko dahil ako makakalaban mo.
Yes. Diba? May ganun talaga yung mga fans ngayon. Konting kibot mo lang, kahit nga yung konting parinig lang eh. Oo. Na akala mo sila na ang direct na pinariringgan, diba? Magre-react pa din sila. Inaako na nila yung parinig. Oo. Na parang kasi alam namin galit ka dyan, OG eh. Siguro yung idol namin pinariringgan mo. May mga ganyan din sa amin, ha? Oo. At hindi na ako nasa-shock. Oo, sa mga ganyan. Sanay na ako dyan. Gaya na yung sinasabi mo na, digital na yung reaction ng mga fans ngayon. Real time, kaya na nila agad ipagtanggol yung mga idols nila. Correct. At saka Tito Ogie, si Jan, mahilig talaga niyang biruin kahit si Cyril Manaban. Ano sabi? Na lagi niya sinasabi, naku, huwag niyo na palalabasin niya kasi nababadtrip ako dyan. Yung mga ganun. Ganun, mga biro lang naman. Kayo naman. Ang sensitive naman ng iba. Ako Tito Ogie, ginanyan mo sila, baka ikaw naman tirahin ng mga yan. Uy, huwag naman. Kung si Lord ka nagpapatawan, Kayo pa. Kahit ako na lang ang tirahin nyo. Ay! Saan wetcha na? Ay! Kasi nga, gusto na talaga niyang matira. Baka naman. Tapos, buong nag-go sa church. Tapos, ganyan pala. Ikaw naman. Kasi nga daw na, naubos na talaga yung pera niya sa Jollibee. Ayun naman. Gusto ko din naman makatikim na. Ng luto. And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo natin yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung ating episode at meron kayong komento sa lahat ng chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. Yes! Siyempre pang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan palipad nakapost yung aming pong vlog. Nakasama si Senator Kiko, Senator Bam, at saka si Ma'am Lenny Robredo. Ayan, panoorin niyo po yan. Thank you so much! And Miss Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Ayan po, kaya nakikita ko kantong-kanto na, dahil yan sa Envy Endo Laser Lift. Abangan kita sa kanto, ha? Huwag naman. Ito na yung kanto. Diba? Ayan po sila, nandiyan po sila ay sa Mother Ignacia, sa tapat na po ng ABS-CBN, sa ground floor po ng Grandia Place. Kita mo naman, glowing talaga si Nanay. Yung mga drips kasi natin ay, di ba, imported from Switzerland. Yes. Di ba? At syempre, thank you Doc JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic and Doc Jessica D ng Ideal Vision. At thank you so much for my new hairstyle, Miss Bambi Puentes! Wow! Thank you, Miss Bambi! Babae ka na. Ito ba, Nay? Oo, Kiwi na lang. Ay! Ano ba yun? Yes, Kiwi. Ang dami pa pinatid na naman. Paano nakuha na ni Mama Loy lahat ng ano? Pero pass na ako. Pass! Okay. Hindi! Siyempre sa Headway Bear Salon. Ayan, gusto ko lang natin ito yung paggupitan. Dahil nagpagupit na si Daniel Padilla. Kaso, siyempre may continuity ito sa Batang Quiapo. Na lagi nilang napapanood. Uy, ang taray. Ba't ako nagpagupit? Hala, wala. Sarado na yung lahat eksena natin. Abangan nyo yung pagtatrabaho ni Fatima sa shop namin. Yes. Manood kayo ha. Gabi-gabi. Okay na. Wala na siya pinasalamat. Ayan, at syempre aking panayam pa rin sa kay Brad Pitt at sa kanyang mother na 90 plus years old na. Nakakaloka yan, ha? At syempre maraming salamat sa White House Cares. Ayan, kung yung mga NCLEX sponsors dyan, ha, naku, ito ng pagkakataon ninyo para makapagtrabaho sa New York. Mag-PM lang kayo dyan sa White House Cares, okay? Legit na legit po yan. Yes! Si Maring Rose Santos ang namamahala dyan at siya yung may-ari. Yes, at ang sipag sumagot ni Ma'am Rose. Diba? Parang si Romer Gutierrez, ha? Diba? Ng RCC Staffing Solutions USA, para dun sa mga gusto mag-teach. At doon sa mga iba namang klase ng trabaho, nandiyan naman ang Jazz Corp. Di ba, Nay? Ni Sir Romer. At syempre sa May 18 po, ha? Yes. Nandiyan po kami. Naku, magkasama tayong manonood. Manonood lang po kami dyan. Yes. Kasama ng mga kapwa natin Pilipino.
ng How to Get Away from My Toxic Family. Ayan, sama-sama tayo manood. Correct. Sa Lumiere Music Hall sa Beverly Hills. Okay? Ayan, syempre, mag-email lang kayo sa howtogetaway.toxicfamily@gmail.com for your inquiries. Okay? Yun. Ayan, we'll see you there, ha? Watch lang kami dyan, ha? Yes, manood lang pa tayo. Tsaka, i-treat nyo kami. Ayan. Ay, maganda. Para naman nagchichikahan tayo, may chicha. Sa July 6 din, meron tayong premiere dyan sa Nagoya, Japan. Wow! Okay. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa o si Noji Diaz, ang laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo ihilig sa amin? Chika mo na! Nueva Ecija, yes. Gusto ko naman din sa Japan! Parang may kanto rin. Pinakanto rin siya kay Doc Nueva.